Magandang araw mga mag-aaral! So ayan, maligayang pagdating muli sa klase ng Arts and Design kung saan atin muling pag-aaralan at ipagdiriwang ang sining at kulturang Pilipino. Sa bawat kulay, tunog at galaw, matutuklasan natin ang ating pagkakakilanlan bilang isang lahi. Kaya ano pang inaantay nyo? Tara na at dikain, damhin at ipagmalaki ang ating kultura sa pamamagitan ng sining. Ops, kaya bago ang lahat, atin munang alalahanin kung ano yung lesson natin ng isang araw. Sige nga, kung natatandaan ninyo, buksan yung link na makikita nyo sa screen na ito at magbigay ng isang salita para makabuo tayo ng isang word cloud. Okay, handa na ba ang lahat? Sige, bibigyan ko kayo ng 1 minuto para gawin ito. Timer starts now. Talaga namang napakadami yung inilagay na mga salita. Ako, natutuwa ako. At dahil natutuwa ako, ngayong araw, gusto ko kayong dalhin sa isang lugar na ipinagmamalaki namin. No? Itong lugar na to ay hindi lamang kilala sa mga hitik na hitik na mga prutas at mga gulay, mga magagandang tanawin at mga pasyalan. Dahil itong lugar na ito ay kilala sa buong Pilipinas at sa ibang mga bansa. Kaya ano pang inaantay nyo? Tara na sa Laguna! Laguna, isang lalawigan na puno ng kasaysayan, sining at tradisyon. Ngunit, ano ba ang alam mo tungkol sa Laguna? Aling mga pangyayari, personalidad o mga sining ang una pumapasok sa iyo kapag narinig mo ang pangalang Laguna? Kaya mga bata, pumili ng 1 o 2 bagay na alam mo tungkol sa Laguna. Maaari itong mga tao, kasaysayan o mga sining na nagpapakilala sa lalawigan. Ang inyong sagot, i-chat sa ating group chat. Ayan, ako, napakadami nyo namang alam sa Laguna. Binabasa ako na Dr. Jose Rizal, Maria Makiling, Bundok Makiling, meron pang Kalamba, at syempre meron pang Hot Spring, no? Kilala to sa Pansol Hot Spring. Meron ding Niyog, at syempre hindi nawala ang Laguna, di ba? At dahil marami kayong alam sa Laguna, ngayong araw tutuklasin natin ang mga aspeto ng kultura at sining ng Laguna na nagbibigay kulay at kahulugan sa bawat sulok ng lalawigan. Tatalakayin natin ang mga festival, mga bayani, mga relihiyosong simbolo at mga likas na yaman na hindi lamang nagpapakilala sa Laguna kung hindi nagpapalakas sa ating kultura bilang mga Pilipino. Alam nyo ba mga bata na ang Laguna ay kilala bilang lugar ng kapanganakan ni Dr. Jose Rizal? At dito din matatagpuan ang mga makahulugang simbahan tulad ng San Gregorio Magno na kamakailan lamang ay itinanghal bilang Minor Basilica. At ang National Shrine of San Antonio de Padua. Kaya naman ang Laguna ay mayaman talaga sa kasaysayan, relihiyon at sining. So, paano natin pinapahalagahan ang mga ito sa kasalukuyan? Isulat ang inyong sagot dito sa ating group chat. Sige nga mga bata, ano pa yung alam nyo sa Laguna tungkol sa kultura nito at sa mga taong kilala nyo
at sa sining na naaalala nyo na tinataglay ng lalawigan ng Laguna. Naririnig nyo ba yon? Ayun o, Love Laguna, Love Laguna, Love Laguna. Talaga naman na mapapaibig ka at mapapamahal ka sa lalawigan ng Laguna dahil ipinagmamalaki ng Laguna ang pagdiriwang ng Anilag Festival. Alam nyo ba ng ibig sabihin ng Anilag Festival o Anilag ay nagmula sa ani ng Laguna? So mula pa lang doon sa salitang yon, makikita natin na ito isang pagdiriwang o pinagsama-samang pagdiriwang ng mga pagdiriwang ng iba't ibang mga bayan at lungsod dito sa Laguna. Ipinagmamalaki ng bawat bayan na ito ng mga lungsod ang kani-kanilang mga produkto, okay, ng mga tao, mga kultura, at kung ano-ano pa mga makukulay na pagdiriwang na ginagawa sa kanilang mga bayan o lungsod. Ipinagdiriwang ito tuwing Marso. Nagpapakita ito ng mga produkto ng Laguna at makulay nitong kultura at kasaysayan. Kasama sa Anilag Festival ang talaga namang banggaan ng mga bayan at lungsod ng mga magagaling na mananayaw. Dahil dito natin mawi-witness o mapapanood ang mga mahuhusay na mga street dance performances mula sa iba't ibang mga bayan o lungsod. Ito ang example. At syempre, hindi lamang street dancing performances. Meron din tayong mga cultural performances. Meron ding mga food fairs. Mga makukulay na mga booths na talaga namang itinayo ng iba't ibang mga bayan at lungsod na nagpapamalas ng kagalingan sa sining visual at sculpture, no? So lahat ito ay makikita natin sa pagdiriwang na Anilag Festival. Ito ay minsan kadalasan ito ay 7 araw ang pagdiriwang at sa bawat araw na yon, iba-iba ng paligsahan, iba-iba kayo na makikita, kay iba't iba ang magiging karanasan sa pagbisita nyo sa Anilag Festival. Ang Anilag Festival ay hindi lamang isang pagdiriwang ng masaganang ani, kundi pati na rin ang mga natatanging likas na yaman at kultura ng Laguna. Ang mga street dancers ay nagsusuot ng makulay na kasuotan at nagpapakita ng kanilang galing sa pagsasayaw. Kasabay nito ang mga pagkain, produkto at sining ng Laguna na ipinapakita, pinapalakas ang diwa ng bayanihan at pagmamalaki sa kanilang mga produkto. Ang Anilag Festival ay isang pagdiriwang ng kasaysayan at kasaganaan ng Laguna. Kaya sa susunod na Anilag Festival, magkita-kita tayo doon at sabay-sabay tayong maging masaya at i-enjoy ang pagdiriwang ng Anilag Festival. Ngayon dadako naman tayo sa isang tao. Sa isang taong simbolo ng kagitingan at edukasyon dito sa Laguna. At walang iba kung hindi si Dr. Jose Rizal. Kilala natin si Dr. Jose Rizal. Siya ay pinanganak sa Calamba noong Hunyo 19, 1861. Ang kanyang mga nobela na Noli Me Tangere at El Filibusterismo ay nagbigay buhay sa kilusang makabayan sa Pilipinas laban sa mga Kastila. At syempre, para makita ninyo at maramdaman ninyo at ma-visualize nyo, ma-feel nyo kung paano ba lumaki si Jose Rizal, maaari nyo puntahan kung saan siya lumaki. Walang iba kundi sa Calamba, Laguna. Meron tayo doong Rizal Shrine. At isa to sa pinagmamalaki ng Laguna, ang Rizal Shrine. No? O ang dambana kung saan siya lumaki o ipinanganak. Ano? Makikita nyo doon sa isang exhibit ang ibang mga kasuotan ni Jose Rizal. Makikita nyo rin doon kung ano ang estado ng kanilang pamumuhay, kung anong kultura na kanilang nakasanayan nung sila ay buhay.
Ang Rizal Shrine sa Calamba ay nagsisilbing alaala ng kanyang buhay at mga kontribusyon sa pambansang kalayaan. Mga bata, lagi niyo tatandaan na si Dr. Jose Rizal ay hindi lamang isang bayani. Siya ay isang intelektual, doktor at makata na nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino upang ipaglaban ang kanilang karapatan at kalayaan. Ang kanyang mga nobela ay nagbigay liwanag sa mga suliranin ng ating bansa noong panahon ng kolonyalismo. Ang Rizal Shrine sa Calamba ay patuloy na pinupuntahan ng mga turista at mag-aaral upang higit pang maunawaan ang kanyang buhay at mga prinsipyo. Si Dr. Jose Rizal ay isang simbolo ng edukasyon, katarungan at kalayaan. Alam niyo ba mga bata na ang Laguna ay hindi lamang kilala sa mga personalidad, kasaysayan at kultura? Kilala rin ang Laguna bilang isang landayan ng living lake. Hindi lamang dito sa Pilipinas kundi sa buong Asya. Ito ang Laguna de Bay o ang tinatawag na puso ng Laguna. Ang Laguna de Bay ay bumabagtas mula sa hangganan ng Laguna, Rizal at Karatig, Maynila natin. Ang Laguna de Bay ay ang pinakamalaking lawas sa Pilipinas at nagbibigay buhay sa mga mangingisda at magsasaka sa paligid nito. Ang lawa ay hindi lamang isang likas na yaman, kung hindi isang inspirasyon sa mga kwento, awit at tula ng mga taga-Laguna. May mga pagkakataon na ang ating panitikan dito sa Laguna ay mula sa inspirasyon sa Laguna de Bay. So ang Laguna de Bay ay isang mahalagang yaman ng Laguna. Ang lawa ay nagsisilbing pinagmumulan ng kabuhayan para sa mga mangingisda at nagbibigay ng tubig para sa agrikultura. Bukod pa rito, ang lawa ay tinuturing na inspirasyon sa mga lokal na awit at mga tula na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng kalikasan sa ating kultura. Napakayaman ng Laguna de Bay, mga bata. Kung inyo lamang ito pupuntahan, masasabi nyo na ito talaga ang puso ng Laguna. Dahil karamihan ng mga mangingisda o ang mga fisheries ay dito kumukuha ng kanilang pangkabuhayan sa Laguna de Bay. At masasarap din ang mga isda dito, No, hindi siya isa siya sa pinagmamalaki talaga ng Laguna, no, in terms of agri-fisheries. So ang Laguna de Bay isang likas na yaman at simbolo ng buhay at kabuhayan. Alam niyo ba mga bata na isa rin pinagmamalaki ng mga taga Laguna ang mga simbahan nito? Hindi lang sila mga basta lumang simbahan. Sila ay mga lumang simbahan na may pader na nagsasalita at nagbibigay sa inyo ng pahiwatig na ang mga simbahang ito ay mula sa ating kasaysayan. At hindi lamang ito basta simbahan. Ito rin ay isang sining, buhay na sining para sa lahat. Dahil ang bawat pader nito ay nagbibigay eksplanasyon sa estilo ng paggawa. Ang sining visual kung ating sasabihin. So ang lalawigan ng Laguna ay isa sa pinakamaningning na halimbawa ng pagsasanib ng pananampalataya, sining at kultura sa kasaysayan dito sa Pilipinas. Matatagpuan dito ang ilan sa mga pinakamatatandang simbahan na itinayo noong panahon ng kolonisasyong Espanyol. Hindi lamang ito mga gusaling panrelihiyon, kung hindi itinuturing na buhay na testamento ng ating kasaysayan, arkitektura at espiritual na pamana. So kabilang sa mga kilalang simbahan sa Laguna ay ang St. James the Apostle Church mula sa Paite, Laguna. Kung matatandaan ninyo, ang Paite ay kilala sa pag-uukit, no? Kilala sila sa paglikha ng mga inukit, mga taka, no? Mga inukit na kahoy, inukit na papel. Kilala din sila sa paggawa ng mga santo. Ano? Kilala din ang mga taga-Paite sa larangan ng sculpture. At dahil kilala sila, kilala rin ang kanilang simbahan. Dahil ang simbahan nila ay isa sa mga makasaysayang simbahan sa buong Pilipinas. Kilala sa kahusayan ng mga lokal na nag-anluwagi at manlililok ng kahoy. Hindi lamang St. James the Apostle, isa rin sa pinagmamalaki ng Laguna ang pambansang dambana ng San Antonio de Padua na makikita natin sa Pila, Laguna. Alam niyo ba na ang Pila ay may festival na Paila Festival? Ang Paila Festival, ang ibig sabihin ay palay, isda, lilok antigo at halaman.
Itong Paila Festival, sineselebrate nila ito bilang pagpapakita ng kanilang mayamang ani sa kanilang bayan. St. Antonio de Padua Church ng Pilay, isang pambansang makasaysayang lugar na kinikilala bilang sentro ng edukasyon at pananampalataya. Kilala rin ang St. John the Baptist Parish Church ng Liliw. Bantog sa makukulay na disenyo at makasaysayang estruktura. Kilala din ang Liliw bilang Chinelas Festival dahil ang kanilang kauna-unahan o pinakang tampok na produksyon ay ang mga tsinelas. Dahil ang mga tsinelas, ang paglikha ng tsinelas ang kanilang pangunahing produkto. Dumako naman tayo sa kamakailan lamang. Kamakailan lamang na biniyayaan ng Vatican City, ng Santo Papa, ang kauna-unahang minor basilica ng Laguna. Ito ay ang minor basilica ng San Gregorio Parish, Mahayhay, Laguna. Isa sa pinakamatandang simbahan sa bansa na may kahanga-hangang batong arkitektura. Kilala din ang Nagcarlan, bilang Nagcarlan Underground Cemetery, ang mga sementeryo sa ilalim ng lupa. Kilala ang underground cemetery sa mga pinaglibingan ng mga kauna-unahang mga tao noong panahon ng digmaang pandaigdig, panahon ng Rebolusyong Pilipino. At ito ay isang hindi lamang simbahan, ngunit may kahalagahan sa kasaysayan at relihiyon na pinagsama ang simbahan at libingan sa isang estrukturang natatangi sa Pilipinas. At syempre, ang pinakatampok na simbahan ay ang Nuestra Señora de los Dolores de Torumba sa Paquil, Laguna. Ito naman ay kilala sa Torumba Festival. Alam nyo ba na ibig sabihin ng Torumba ay ang magsayaw ka hanggang sa ikaw ay wala sa sarili, magsayaw nang wala sa sarili. Ay ibig sabihin ng Torumba. Sapagkat ang kwento ng Torumba na ito, o ang imahe ng Torumba ay natagpuan sa ilog, sa lawa ng Laguna. Hindi sa ilog, sa lawa. Sa lawa ng Laguna. At ito hindi mabuhat. Kung hindi pa ito nabasbasan ng pari, hindi pa ito mabubuhat ng ilang mga tao. At nung ito ay nabuhat, saka sila nag-Torumba. Mapapakinggan natin ang saliw ng Torumba. Napakagandang musika sa ating tenga at nagpapaalala na may masidhing debosyon ito sa ating lalawigan. Ang mga simbahang ito hindi lamang itinuturing na sentro ng pananampalataya, kung hindi susi bahagi ng lokal na sining at pagkakakilanlan. Ang mga retablo, altar, eskultura at mural sa loob ng mga simbahan ay likha ng mga alagad ng sining na Pilipino at nagpapakita ng pagkamalikhain at debosyon. Sa mga nakaraang taon, muling binibigyang halaga ng mga institusyong pangkultura tulad ng National Commission for Culture and the Arts at National Museum of the Philippines ang mga lumang simbahan sa Laguna. Ilan sa mga ito ay siniilalim sa mga kategorya ng Important Cultural Property o ICP at National Cultural Treasure or NCT upang mapreserba at maprotektahan. Bukod sa pamapanatili ng pisikal na anyo, layunin din itaguyod ang edukasyon at kamalayan ng publiko hinggil sa kasaysayan at kahalagahan ng mga ito. Ngayon mga bata, isaisip mo ang mga sining at relihiyong simbolo na matatagpuan sa iyong komunidad. Ano ang mga tradisyon o sining na nagpapakita ng kultura at pananampalataya ng inyong lugar? Sagutin ito sa ating group chat. Ang kahulugan ng mga simbahan at mga festival sa inyong komunidad at paano ito nagpapakita ng inyong kultura? Bata, sagutin natin ang mga tanong na ito upang masuri kung ano ang inyong natutunan tungkol sa kultura at sining ng Laguna. So ihanda ang inyong mga cellphone at sa link na aking isasend, doon kayo magsasagot ng inyong kasagutan sa aking tanong. Handa na ba ang lahat? Okay, simulan na natin. Unang tanong, ano ang ibig sabihin ng Anilag Festival at bakit ito mahalaga? Okay. Ano ang papel ni Dr. Jose Rizal sa kasaysayan ng Laguna? Ikalawang tanong yon. Ano ang papel ni Dr. Jose Rizal sa kasaysayan ng Laguna?
Ano ang ibig sabihin ng pagkilala sa San Gregorio Magno bilang minor basilica? At huling tanong, ilarawan ng kahalagahan ng Laguna de Bay sa kultura ng mga taga-Laguna. O siguradong tama kayo lahat sa mga tanong na ito. Matapos ang ating maikling pagsusulit, kung nais mong mag-explore pa ng kultura at sining ng Laguna, bisitahin ang mga makasaysayang simbahan, makilahok sa Anilag Festival at alamin pa ang buhay ni Dr. Jose Rizal sa Calamba. Ang Laguna ay puno ng kwento, kasaysayan at mga likhang sining na magsisilbing gabay sa ating kultura. At mga bata, bago tayo magtapos sa ating lesson, bilang proyekto, magtulungan upang gumawa ng isang likhang sining na nagpapakita ng kulturang Laguna. Maaari itong kwento, larawan o video tungkol sa mga festival, simbahan o sining sa inyong komunidad. Ito ay isusumite makaraan ang 5 araw sa ating Google Drive. Kayang-kaya. Ayan, ako mga bata, panigurado marami kayong natutunan ngayong araw. Ang bilis ng oras na natapos sa agad tayo. Ngunit huwag kayong mag-alala, makikitang muli tayo para sa susunod nating discussion. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating paglalakbay sa sining, pananampalataya at kultura ng Laguna. Naway na unawaan natin na ang mga lumang simbahan ay hindi lamang mga gusali, sila ay mga buhay na alaala ng ating kasaysayan at paniniwala. Ang mga pagdiriwang katulad ng Anilag Festival ay patunay na ang sining at kultura ay patuloy na humihinga sa puso ng bawat Pilipino. Sa pagtatapos ng ating talakayan, naway maging inspirasyon ito sa atin upang mas pahalagahan, ingatan at ipagmalaki ang ating pambansang pamana. Muli, maraming salamat at hanggang sa muli, mabuhay ang sining, mabuhay ang kulturang Pilipino.